Wala pa. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang walang kausap. Kapitana. Magandang hapon! Sir President! Mukhang na, inanto kayo kay Kapitana. Okay, so lahat po ba nang nandito ngayon, alam po natin yung dahilan bakit tayo pumunta? Opo. Yung viewers namin, hindi alam. Baka po sinabi sa inyo may ayuda dito. Meron po ba congressman na pumunta sa inyo para bigyan kayo ng ayuda? Wala! Taas nga po ang kamay ng mga nandito ngayon na idol yung kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Yung dati. Dati, volunteer. Dati. Yung ngayon ang tinatanong ko, meron ba dito? Wala na. Taas ang kamay ng tumanggap ng ayuda galing sa mga congressman na buhaya sa kongreso ngayon. Wala rin. Sagot kayong lahat ni Kapitana ngayon yan. Walang problema. So, ibig sabihin, lahat ng nandito, sumasang-ayon sa akin na kaya kayo nandito, una, dahil nagtiwala kayo, na kaya kayo tinawag ni Kapitana Pekson sa lugar na ito, dahil meron tayong misyon para sa bansa natin. Tama po ba? Lahat po ba dito, pamilyar na nadinig na yung salitang maisog? Sino po dito yung mga Bisaya? Mga taga-Bisaya sa taga Mindanao. Ano po ba yung maisog sa Bisaya? Matapang. So, ibig sabihin, lahat ng nandito, matapang. Yes! Pakilabas nga yung bulok dyan. Tingnan nga natin. Okay. So, yun po, ang ipapakilala po natin sa inyo ngayon ay isang organisasyon na napaka-importante. Importante po dahil ang hakbang ng maisog ay hindi na basta isang organisasyon, ngunit isang organisasyon na itinatag at pinangunahan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. January 28, 2024 sa Davao ay nagpatawag po ang ating dating Pangulo na mabuo ang tinatawag natin ngayong hakbang ng maisog. Bakit po nabuo ang hakbang ng maisog? Totoo lang, ang ating dating Pangulo pwede na mag-retire. Sabi nga niya, gusto niya niyang mag-retiro na lang, huwag na makialam kung ano yung issue ng bansa. Kaya lang, noong pong panahon na yun, kung natatandaan ninyo, noong January na yun, bago dumating yung araw na yun, kung natatandaan ninyo, ang Kongreso nagpalabas ng tinatawag na People's Initiative. Magpapapirma sa inyo kapalit ng ayuda. Pero sa likod ng papipirmahan sa inyo na yon ay ang katotohanan na gustong palitan ang ating konstitusyon. Ano yung mga gusto nila palitan? Pahabain ang termino ng mga nakaupo ngayon para mas mahabang panahon silang makapagnakaw sa kaban ng bayan. Naniniwala po ba tayo na walang ninakaw yung mga nakaupo ngayon? Taas nga kamay. Taas ang kamay ng mga nagsasabing walang ninakaw ngayon. Na-check. Sino na ba dito yung mga gumamit na ng PhilHealth? Sino dito yung mga PhilHealth? Taas ang kamay. Napakinabangan nyo na ba yung PhilHealth nyo? O wala? Lalo sa mga senior citizen. Diba? Isipin po natin, yun na lang benepisyo na yun na para sana sa atin, para sa kalusugan natin, ninakaw pa yung ilang bilyon yung pinapasoli ngayon ng Kongreso, ay ng Supreme Court, 60 million. From 78 million na ninakaw. Saan napunta? Sa blood control. Sa ngayon po, sabihin natin sa hindi, kaya nagpapatuloy ang hakbang ng maisog sa mga pagrarally, sa panawagan sa ating gobyerno dahil marami ng pagkakamali na nakikita. So yun, ang unang dahilan bakit may hakbang na maisog, yun nga, gustong palitan yung konstitusyon na binubulag tayo sa People's Initiative na magpapapirma. Napigilan yun. Nung napigilan yun, ang ginawa naman, pinigil ang ibang rally ng hakbang na maisog. Bakit? Dahil ang ipinipilit nila, huwag malaman ng taong bayan
kung ano yung ginagawa nila. Huwag mabuking, huwag mabulgar yung mga pagnanakaw na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno natin ngayon. Ano-ano ba yung mga narinig natin na mga ninakaw, mga nilustay? Unang-una na, yung controversial na 500 billion flood control. Lalo dito sa NCR. Taon-taon na lang, dinadanas natin pagbaha. Taon-taon na lang ang mga gamit natin na uuwi sa wala dahil walang pakialam ang gobyerno sa ano yung dinadanas natin. Samantalang sila, bilyon-bilyon ang naibulsa. Buti na lang si Saldico, lumantad at inilabas lahat ng kontrobersya na nalalaman niya. Sa ngayon, wala nang halos pondo para sa taong ito. Ang nakakakaba sa susunod na taon, panibagong budget na naman, trilyon na naman yung budget, ngunit lulustay na naman sigurado. Dahil hanggang sa ngayon, ni isa na dapat managot o yung mastermind sa pagnanakaw sa gobyerno, wala pa. Sino lang ang gusto ipakulong? Sina Vizcaya, yung mga maliliit na congressman. Ang inuna ng kongreso na bigyan ng suspensyon, yung nagbubulgar ng mga anomalya, si Kiko Barsaga. Pero yung mga buhaya na nagnakaw lalo na sa Bulacan, bilyon-bilyon ang nakuha ng mga kongresista doon gamit ang flood control, pero ni isa walang nakasuhan. Napangalanan lang pero walang kinasuhan. Sa loob ng 8 buwan, wala pa pong nakakasuhan. Kaya hindi humihinto ang hakbang na maisog. Bakit? Karapatan po natin ayon sa Konstitusyon Article 3 na ang bawat Pilipino may karapatan, may malayang karapatan para ihayag ang ating mga karapatan, ang ating mga hinaing sa gobyerno hanggat nakikita natin na mali ang kanilang ginagawa. Tandaan po natin, hindi porke sila ang nakaupo, sila lang ang may kapangyarihan. Nakasaad po sa konstitusyon, ang mamamayan at ang gobyerno ay magkapantay. Panahon ni PRRD, totoo lang po, doon natin naranasan na ang Malacanang malapit sa taong bayan. Ngayon, nakasarado na naman ang pintuan ng palasyo. Dahil nakatago doon mga nagpa-party. Ang kinakain, mga mamahaling pagkain, mamahaling alak, samantalang tayo, pinagkakasya tayo sa ilang kilong bigas, ilang latang sardinas, at kapiranggot na pera, na hanggang kailan lang. Na pag-uwi natin sa bahay, wala din naman tayong maiuwi na pangmatagalang panggastos. Yun yung katotohanan. Samantalang sila ang nagpapakasasa sa pondo ng gobyerno na kayo po, tayo mismo yung nagbabayad ng buwis. Buwis natin yung ginagamit nila para pagnakawan tayo. Kaya iminumulan natin, kaya meron tayong mga ganitong orientation dahil sa rally, limitado yung nakakadinig. Limitado yung nakakaalam bakit ba talaga nag-rally or kumikilos ang hakbang na maisog. Kaya ito ay malinaw na panawagan, hikayatin kayong lahat na maintindihan natin ano na nga ba yung status ng gobyerno natin ngayon. Dahil kung hindi tayo kikilos, hindi tayo makikiisa, sa susunod na taon, panibagong pagnanakaw na naman. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ayuda? Hanggang kailan tayo mag-iintay na para lang tayong mga hayop na umaasa sa kakarapot, na kung tutuusin yung mga benepisyo pang gobyerno para sa ating lahat. Iba't iba pa yung mga anomalya nila. Nandun yung 117 billion ng PDIC, 250 billion ng Maharlika Fund, lalo-lalo na yung 2025 National Budget Insertion. Ilang bilyon yung in-insert nila, pero sila lang ang nakinabang. Ngayon, naglagay ng ICI, pero sila lang nakakaalam ano yung mga findings nila. Samantalang mga sa Senado, alam na natin
malinaw na ang mastermind Nandito kami bro ay ang sa palasyo. lugar nyo bro. Saan ka nakakita na magde-deny na walang kinalaman ng presidente samantalang siya ang ulo, siya ang presidente. Kung para sa isang kumpanya, napaka-imposibleng hindi alam ng presidente ng kumpanya yung ginagawang anomalya ng kanyang mga nasasakupan. Tama? Kaya ito pong ginagawa natin, itong hakbang na maisog ay patuloy na lumawak, nakaabot sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas hanggang sa mga OFW. Bakit po? Mismo ang mga OFW ramdam na ramdam nila na sila yung pinaghirapan nila, yung dapat na ibibigay na lang sa pamilya nila ay umabot pa, kinukuha pa ng gobyerno. Pero hindi nararamdaman yung mga pag-unlad. Maraming proyekto yung natigil ngayon. Maraming mga Like and share tayo, mga development kababayan, sa programs mga yung hindi na mga nagpatuloy. maisog, Bakit? mga Duterte Naubusan na supporters. Ito ng na, pondo. signature campaign. Naubusan na ng Tayo paglalaanan kami nang bahala kung ano para yung sa iyo. dapat na ilaan dapat sa kanila. Kami naman, babawi naman kami para sa iyo. Pangalawa, noong November 16, hanggang yung rally ng Iglesia ni Cristo, hindi maikakaila dahil mismo ang kapatid niya na si Senator Amy Marcos ang nagbulgar na ang ating presidente ay isang adik. Ang ating presidente ay isang bangag, kaya malaya ngayon ang mga durugista, malaya ngayon ulit ang mga pusher, ang mga kriminal para gumawa ng krimen. Malaya sila ngayon dahil ang mismong Pangulo ng Pilipinas ang siyang pasimuno ng kawalan ng integridad. Bilang isang presidente, o kahit bilang padre de pamilya na lang, paano natin aasahan na isang padre de pamilya kung siya mismo yung adik, siya mismo yung may bisyo, siya mismo yung hindi nakakatulong sa kanyang pamilya. Kaya maliwanag ang ating panawagan, bakit natin sinasabing Marcos resign? Marcos, bumaba ka na sa pwesto mo. Dahil bakit? Wala ka ng integridad, wala ka ng moralidad para pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino. Ang nagpapatakbo sa gobyerno natin ngayon, mula sa ulo hanggang sa mga gabinete mismo, sila mismo yung gumagamit na ipinagbabawal na droga. Paano tayo magtitiwala sa mga ganong klase ng mga pinuno at paano natin aasahan na magkakaroon ng pag-unlad ng ating bansa kung sila mismo ay hindi natin maaasahan. Hindi natin matatapos ang laban na ito kung kami lang po sa hakbang na maisog ang maninindigan. Hindi naman obligado na lahat pumunta ng rally. Dito mismo sa lugar ninyo, yung maipamulat lang natin sa ating mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, ano ba talaga yung sitwasyon natin ngayon, yun yung dapat. Kaya maliwanag po ang hakbang na maisog, may 4 na panawagan lang. Una, transparency. Pasaway ba? Sino ang pasaway? Yung bangag na magnanakaw o kayo din na mga loyalista? Sir, bakit mayroong 4 na panawagan ng ating hakbang na maisog? 4 yung panawagan ni PRRD. Dahil yun yung 4 na nawawala sa kasalukuyang gobyerno. Una, transparency. Pangalawa, accountability. Pangatlo, Hindi peace. kaya yung mga Pang-apat, mga security. bangag at ang magnanakaw, yun yung Bakit? dapat. Nawala ang O, transparency. sinong tanga at bubo? Una, dahil nga yung ginawang People's Initiative, hindi ipinakita sa atin kung ano yung tunay na objective. Kung ano yung tunay na layunin, bakit merong People's Initiative. Pangalawa, yung GAA, yung ating 2025 budget, maliwanag doon na ang kanilang ginawa ng insertion ay illegal at hindi na ayon sa saligang batas.
Dahil tayo mismo yung niloloko nila. Tayo yung Ay, nako, hindi ba na problema binaligtad kapatid? nila. Nag-insert sila ng mga Oo, isa ka rin bang- pondo na hindi naman dapat pondohan. Pero ano, ang Hindi ba nangyari? proof yan? Mismo ang Hindi kalikasan mo pa ang proof yun? nagbigay ng transparency. Ang nagpakita kung ano yung nawawala o ninanakaw sa gobyerno. Bagaman tayo yung naging biktima ng baha at kalamidad, lumabas Baka sa sabihin mo, bilyon-bilyon may proof ka ang ba ginamit na kuno sa flood nagnakaw? control. Pero Ano bang ni isa, sinasabi niya? walang Pansin na. naitulong Anong sa atin. sinasabi ni, Mas ano, lalo tayong nasalanta. ni Saldico? Okay. Accountability. Ang Kongreso na dapat nagagawa ng batas. Ang Kongreso na inaasahan natin na boses ng bawat distrito, boses ng bawat sektor sa pamamagitan ng mga party list. Inaasahan natin gumawa ng mga batas, panukala, para sa ikabubuti ng bawat mamamayan. Nakalagay sa Local Government Code ang tinatawag natin sa Section 16 na General Welfare Clause. Maliwanag na sinasabi doon, ang gampanin ng gobyerno, ng pamahalaan ay ibigay ang lahat ng nauukol na benepisyo, pagtulong at mga development Logic nila. na naayon Logic nila yung sa bakit bawat ayaw nila mamamayang yung Pilipino. Bakit Pero ano sa halip nag-produce mo na sa gano'n na Saldico? nangyari, Baka ang mga lalo maging ang congressman, career ni Bangag. hindi na congressman, congressman. Yan ang logic. Mga congressman natin ngayon, contractor na. O hindi ka rin nag-iisip. Kung hindi sila ang kasabot ng contractor, sila mismo yung contractor. Bawal sa batas, pinagbabawal ng isang namumuno, siya mismo ay may negosyo gamit ang gobyerno. Double jeopardy. Pagnanakaw sa gobyerno yung ginagawa nila. Kaya hindi natin maramdaman yung mga congressman natin ngayon. Dahil wala na silang accountability. Hindi na nila magampanan kung ano talaga yung tunay nilang mandato. Lalo higit ang ating nanunungkulang presidente. Yun. Isa sa nilabag nila, lalo sa panahon ni House Speaker na Tampalos-Dos, yung liquidation by certification. Dati-rate, kailangan may katibayan, may resibo, may mga litrato. Pero ang ginawa ng Kongreso ngayon, Bakit yung mga piatos niyan? May pipirmahan proven lang ba? nila, sasakayunan lang na, halimbawa, kung ang 1 bilyon, ginastos nila sa kanilang distrito, pirma, wala na. Yon ang ginagawang pandaraya ng kasalukuyan nating administrasyon. Na trabahong rekto, kumbaga. Na pumipirma na lang sila, pero walang Ano bang ilalabas? accountability sa taong bayan. Ano bang ilalabas? Walang maipaliwanag saan talaga nila Yung pagpupulbaon? nilistay ang pondo ng bayan. Sumunod doon, O yung pagnanakaw? sa halip na magtrabaho sila para gumawa ng batas, anong ginawa nila? Tinutukan nila ang impeachment ng kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte. Nakumpara sa trilyon na ninakaw nila, pilit nilang binabalikan yung liquidation ni VP Sara na sa ngayon Ayan, ay narinig nyo na. mayroon ng maliwanag na resulta galing sa COA. Pinaliwanag ng COA na maayos na nai-liquidate ang pondo ng Vice Presidente. Paulit-ulit na gumagawa noon ang mga kaliwang grupo at ang mga dilawan. Kasi kapag si Filipino boy siya. PBM ay nag-resign o naalis sa pwesto, ayaw nilang pumalit ang Vice Presidente. Yun ang maliwanag. Kaya sinasabayan nila yung mga pagrarally, yung mga pagkilos sa ginagawa ng hakbang na maisog at iba pang organisasyon na kontra-korupsyon. Hanggang sa ngayon, sumisigaw lang sila ng galit sila sa korupsyon, pero ayaw nilang patalsikin mismo ang presidente. Maliwanag yun. Basic Peace na and security. Sa ngayon, muli nga inuulit ko, nabalik ang kriminalidad.
Tumaas na naman ang criminal rate dahil sa droga. Dahil bumalik na naman ang mga durugista na minsan ng dinurog ng dating Pangulong Presidente. Yung dati ring mga NPA, mga komunista na nadurog na din ng dating Pangulong Presidente Duterte, nagbalik ulit at nagpapalakas sila. Dahil nagkaroon na sa buwatan, sa luguyang gobyerno at ang mga komunista. Pero tahimik ang militar, tahimik ang kapulisan. Tahimik sila dahil ang mismo mga nasa ehekutibo, nasa Malacanang ang nasa likod kung bakit napipigilan ang mga pagkilos ng hakbang na maisog. Maliwanag sa ginagawa po natin na tayo ay hindi lamang Duterte. Yun po yung lilinawin natin. Ang hakbang na maisog ay hindi itinaguyod dahil magkaaway lang ang Marcos at ang Duterte. Yun yung lagi sinasabi ni Anticler at ng mga maka-BBM. Kaya lang tumantad ang hakbang na maisog at ibang grupo dahil magkagalit ang Marcos at Duterte. Hindi po. Mismo tumayo si Amy Marcos para ilantad kung ano ang pagkatao ng kanyang kapatid. Si Saldico lumantad para ibulgar ang bilyon-bilyong anomalya para lang maisiwalat na katunayan at may resibo na ang gobyerno natin ngayon ang tunay na problema at salot sa ating mga mamamayan. Nagtagumpay sila na napadala o nakidnap ang dating presidente papunta sa ICC. Hanggang sa ngayon, kinokontrol nila. Bakit? Dahil ang iniisip nila kapag ang dating presidente muling nagpakita sa taong bayan, mas higit na maraming anomalya ang mabubulgar. Pilit nilang dinudurog ang isang institusyon na minsang nagbigay ng katahimikan sa bansa natin. Isang institusyon na nagparamdam sa atin na pwede palang maging maayos ang bansa. Pwede palang pantay-pantay na makatanggap ang bawat mamamayan kung anong benepisyo at proyekto ang meron ng gobyerno. Yun ang pilit hinahadlangan ng gobyerno kung bakit hinahadlangan nila ang hakbang na maisog. Pero mapalad po tayo dahil sinabi nga nating maisog, lumalaban. Hindi lang matapang, pinaglalaban natin kung ano yung karapatan natin. Dahil sabi nga, ang hakbang na maisog, pagdating sa mga tausugan sinasabi, matapang na may prinsipyo, matapang na may dignidad. Dito po sa atin sa Luzon, kung titingnan natin, napakahirap i-introduce na hakbang na maisog. Kasi bakit? Mas marami sa ating mga kababayan ang umaasa lang sa gobyerno. Pilit nating inaasahan ng gobyerno na sana ibinibigay yung buong benepisyo. Pero pinagkakasya tayo sa barya-barya para lamang sumunod sa kanila. Kaya tayo nahihirapang mabuo ang hakbang na maisog kasi nag-aalanganin tayo. Bakit? Natatakot tayo minsan na baka tayo yung gipitin ng gobyerno. Na tayo yung pag-initan ng gobyerno. Pero ang hindi natin nakikita, kung hindi po tayo kikilos ngayon, ang magdudusa yung mga anak natin, yung kinabukasan nila. Kaya hanggang nandito po ang hakbang na maisog sa pamamagitan po ninyo, ay inaasahan natin na ang ating layunin na magampanan, na ipaguyod at ipaglaban ang ating soberenya at konstitusyon ay kinakailangan po na makasama namin kayo bilang isang mamamayang Pilipino na maging maisog din po tayo. Ang Visayas at Mindanao, buong-buo sila kapag lumaban o pinagtanggol nila ang ating karapatan. Sana dito po sa atin, lalong-lalo na tayo dito sa NCR ang sentro ng kapangyarihan. Ulitin ko po, wala sa edad, wala sa kakayahan o pinagmulan kung paano tayo o paano natin ipaglalaban ng ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. Pero dahil po kayo ay nandito ngayon, naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagkilos natin ito ay maipaparating po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating pamilya, na kailangan nating kumilos. Kailangan nating gampanan ang ating tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Hindi
hindi na po natin sana intend ulit yung 2028 para matapalan tayo, para mabayaran tayo, at magtitiis na naman tayo ng 3 taon at 6 na taon para lamang ihayag ang ating mga hinanakit laban sa gobyerno. Kailangan na po nating tuldukan. Kung sa tingin natin, kaya tayo nandito dahil hindi na natin gusto yung kasalukuyang gobyerno, samahan niyo po ang hakbang na maisog. Kung sa palagay po ninyo, kontento na kayo sa nakikita natin sa gobyerno, okay lang. Pero kung hindi po kayo kontento, ngayon po ang panahon para mga taga-Payatas, ang mga taga-Quezon City, ang mga taga-NCR ay manindigan dahil tayo mismo ang nasa sentro ng kapangyarihan. Kung nagagawa ng mga taga-Visayas at taga-Mindanao, hindi ba dapat mas magawa po natin dito sa atin? Mas malakas ang boses ng Taga-Luzon. Mas malakas ang boses natin kung iisa yung sigaw natin. Maging hakbang na maisog tayo, ipaglaban natin ang ating konstitusyon, ang ating soberenya, isigaw natin na ang ating paninindigan, hindi na natin gusto ang kasalukuyang nanunungkulan. Sama-sama natin at isigaw, bawiin natin ang mandato na ibinigay ng taong bayan sa presidenteng walang nagawa. Sa halip na tulungan ang mamamayang Pilipino, pinagnakawan pa tayo at pinagluloko tayo dahil siya ay isang bangag. Kaya sa panahon, pagkakataon po na ito, hinihikayat natin. Wala pong pilitan kung ang iyong pagsapi sa hakbang na maisog. Pero, ang isipin po ulit natin, kung mahal natin yung mga anak natin, isipin natin na hindi tayo pwedeng manahimik lang ngayon. Isipin natin na kailangan nating manindigan bilang mga maisog na dapat itaguyod ang isang gobyerno na nagmamalasakit para sa bawat sambayan ng Pilipino. Kaya sa inyo po lahat na nandito ngayon, nawa yun po aming ibinahagi ay maging daan para mahikayat kayo na maging kasapi na hakbang na maisog. At lalo ngayon na nagkaroon ng sanib, nagsanib pwersa ang iba pang grupo, sumama sa hakbang na maisog kung kaya't nabuo natin yung tinatawag na Save the Philippines Coalition. Ito pong coalition na ito, wala na pong kulay. Wala nang pinipili. Basta ikaw ay naniniwala na kailangan nang mag-resign si Bongbong Marcos, kailangan na natin bawiin ang mandato ni BBM, magsama-sama po tayo bilang maisog at bilang bahagi ng Save the Philippines Coalition. So, bilang pagpapatuloy po, ibibigay ko ng mikropono upang higit na may paliwanag naman ng Save the Philippines Coalition para po sa ating karagdagang kaalaman. Sa inyo po lahat, marami pong salamat. Mabuhay ang maisog.